Ginugunita ngayong araw ang EDSA People Power Revolution kung kaya tayo po ay magbabalik tanaw sa kasaysayan ng bansa sa mga pangyayaring naganap noong 1986 at ang mga naging epekto nito sa ating lipunan. Makakausap po natin mamaya ang historian na si Professor Xiao Chua at ang political analyst na si Professor Clarita Carlos. Samantala, hiniling ng United Kingdom at Germany sa Pilipinas na dagdagan pa ang bilang ng mga pinapadalang healthcare workers sa ibayong dagat. Ito'y dahil sa kasalukuyan, limitado lamang sa hanggang 5,000 ang Pinoy na mga healthcare workers bawat taon na pinapahintulutan ng Department of Labor and Employment na makalabas ng bansa dahil na rin sa pandemya. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, payag siyang alisin ng limitasyon kung magpapadala ng COVID-19 vaccine ang UK at Germany sa Pilipinas. Umani naman ito ng batikos sa ilang grupo. Ginagawa umanong commodity ni Bello ang mga Pinoy health workers na ipamamalit o pang-trade-in sa bakuna. Yan ang lilinawin natin kay Labor Secretary Silvestre Bello III sa edisyong ito ng Balitalakayan. Ako po si Weng de la Fuente. Ginugunita ngayong araw ang ika-35 taong anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Iba't ibang aktibidad ang inaasahang idaraos ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na sa Metro Manila. Sa nakalipas sa mga taon ay libo-libong mamamayan ang nakikibahagi sa paggunita ng revolusyon na nagpatalsik sa kapangyarihan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at nagluklok sa kauna-unahang babaeng Pangulo ng bansa na si Ginang Corazon Cojuangco Aquino. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nabawasan ang mga nakikibahagi sa mga pagdiriwang. Isinasabay din ng ilang grupo ang pagtitipon para iprotesta ang kanilang mga hinaing sa mga nakaupong administrasyon. At kaugnay niyan ay tangkapin muna natin ang ulat live mula sa EDSA People Power Monument ni Erlo Bringas. Erlo? Yes, Weng, nagpatupad na ng zipper lane dito sa paligid ng White Plains dito sa EDSA para nga doon sa mga motoristang dadaan dito at nang sa ganon, kahit na magkaroon ng programa rito mamayang alas 8 ng umaga, ay ma-accommodate pa rin yung volume ng mga sasakyan na patungo dito sa EDSA. Itong zipper lane na ito, counterflow scheme, ay binuksan nga dito sa Camp Aguinaldo, Gate 5 para ma-accommodate yung volume ng mga sasakyan na patungo dito sa labas ng EDSA. Nakaset up yung mga plastic barriers sa traffic cones para mag-guide yung mga motorista na tutugo dito, dadaan dito sa lugar sa kahabaan ng White Plains, maging dito nga sa sidewalk along the EDSA sa harapan mismo nitong People Power Monument. Mamayang alas 8 ng umaga ay magkakaroon dito ng isang simpleng programa na daduluhan ng mga VIP, pero wala ring ipatutupad dito na road closure. Ang tanging magsasaayos ng traffic ay ang MMDA, ang Quezon City LGU, at kasama rin nila sa magsasaayos din ng seguridad naman ang Quezon City Police District. Kasama din sa magmamando dito ng traffic ang ilan pang mga force o mga tauhan ng MMDA. Ipapatupad din dito ang road clearing operations para alisin nga yung illegally parked vehicles dito sa mga areas of concern. Kasama na dito sa may bahagi ng Temple Drive dito sa EDSA Shrine. Ang MMDA din na Weng ay magpapatupad ng safety and health protocols sa mga dadalo dito sa aktibidad na ito ngayong alas 8 ng umaga. Papatupad na mahigpit yung physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield para nga maiwasan din yung pagkalat ng sakit. At yung muna latest mula rito sa White Plains, balik sa Weng. Maraming salamat, Erlo Bringas, sa gulat ng live sa area ng People Power Monument. At sa pagkakataong ito, makakapanayam natin si Professor Xiao Chua na isang historian. Magandang umaga po sa inyo, Prof. Xiao. Makasaysayang umaga, Weng, at sa lahat ng ating mga kapanalig.
Opo, bilang historian, ano po ba ang importansya o relevance ng 1986 EDSA Revolution sa kasaysayan ng bansa para doon sa kabatiran po ng mga kabataan ngayon na hindi na inabot yung bahaging yan ng kasaysayan? Well, una sa lahat, bagamat napakaraming tao na nagsasabi na parang ayaw na nilang balikan yung People Power Revolution. Alam nyo, okay lang hindi naman siya kailangan ipagdiwang kung ayaw nila. Ang maganda siguro, balikan, ano ba yung mga aral na makukuha natin doon? Ano yung mga hindi natin nagawa pagkatapos niyan na kaya nagkaganito tayo? Pero ano din yung gains? Ano yung nakuha natin? Siyempre, yung pinakamabilisang salita dyan, bagamat maraming proyekto ang Pangulong Marcos, may mga pagmamalabis na nangyari sa kanyang administrasyon. At siyempre, napalalaan pa niyan yung pagkakasakit niya at yung problema sa ekonomiya. Yun ang pinaka-importanting makita diyan. Siyempre, nagkaroon na ng disgruntlement yung marami sa mga tao, kaya nagkaisa sila eventually at napatalsik ang pangulo. Kailangan makita na ito ay spontaneous to Maraming mga puwersa na lumalaban kay Marcos, pero hindi nila na-achieve after the Aquino assassination. Hindi naman nila napabagsak ang gobyerno So may mga nangyari tulad ng snap elections at kung ano-ano pa na eventually nag-lead dun sa tinatawag natin na spontaneous na February 22 na pagpunta ng mga tao sa EDSA at sa iba-ibang mga probinsya. So ako para sa akin, una, pagkakaisa yung yung mensahe niyan, pero dapat makita rin natin na yung kagustuhan natin yung ating desire na yung human rights at demokrasya ay mag-lead sa kaginhawaan ng tao. Yun talaga yun dahil may economic problem nung panahon na yun. So, yun nga, ang sinasabi na lang natin dito, yung bang demokrasya na yun ay nag-lead sa kaginhawaan o ito ay naagaw ng ibang mga tao sa atin at kumbaga ginamit sa pansariling pakinabang. Pero liban pa dyan, kung ano man, meron pa rin tayong nakuha dyan yung decentralisasyon ng gobyerno. Ibig sabihin yung kapangyarihan na distribute sa mga local governments kasi pag diktadura, iisa lang national na gobyerno lang yung pangyarihan So, yung distribution ng kapangyarihan, nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon na gumagalang sa karapatang pantao, At syempre, yung sa totoo lang nanggaling din diyan yung pagsisimula ng internet, Yung pag-aaral tungo sa pagkakaroon natin ng internet ay nagsimula sa panahon na yan. So, yun, freedom of the press, syempre, kasama dyan. But again, I think ang dami pa nating dapat gawin tungkol sa kung paano bang yung demokrasya at human rights ay mapakinabangan ng maraming tao. Ayun nga po, kasi ang isang binanggit ninyo, sabi nga, yung spontaneous na kawalan na ng kumpiyansa ng tao sa gobyerno, yung mga isyu kagaya ng korupsyon, tapos yung pagbagsak ng ekonomiya. Pero 35 years after, Prof. Shao, nandito pa din yung mga problemang yan. What went wrong? Yan, napakagandang tanong na magandang pagbulay-bulayan natin. Walang simpleng sagot dyan, Pero ang sa palagay ko diyan ay siguro naging kampante ang marami sa atin na gagana lang yung demokrasya in itself, na tayo, marami sa atin, umupo na lamang, nanood, kumbaga, na habang ang nangyayari ay yung palang mga batas natin ay ginagamit na. Yung eleksyon natin ay sinasubvert, imbis na may chance ang lahat na tumakbo, Ang nangyayari, yung may pera lamang ang nakakatakbo, di ba? Parang ang nangyayari ay napabayaan natin. Pero alam mo, marami pa rin ang kumikilos hanggang ngayon. Madami namang mga tao na nandyan, at nagbabantay pa rin ng mga tao. Siguro ngayon, naiisip-isip natin na, baka may kailangan pa tayong gawin. Kaya siguro ako, parang nalulungkot lang ako na bakit isinusuka yung nangyari 35 years ago na napakaganda kung tutusin. Kasi nakita natin dyan yung maraming mga kaugaliang Pilipino, na tulad ng pakikipagkapwa-tao, pakikiramay, bayanihan. Subalit, yun na nga, baka nga wake-up call din sa atin ito na tignan natin. Kasi baka naman sinisisi natin ng EDSA sa 35 years na, after 35 years na nangyari. Ang dami pang ibang nangyari pagkatapos nun
na kailangan din nating tignan. Ang dami ring ibang administrasyon na naupo. At sa akin, sa aking palagay, nagiging ano lang tayo yung emotional dahil napupolitika muli. Nagagamit sa politika itong mga pangyayaring ito na sa totoo lang, mas maganda sana kung tinitignan natin ito bilang kasaysayan. Ang isa po sa parang nakita namin na epekto nung naging pananaw po ng marami tungkol dyan sa EDSA People Power, it's Marcos against the Aquinos. Dapat bang sumentro lang sa kanila yung... Ay, naku. Bagamat napakalaki, kasi alam mo, totoo naman yun eh. Tawag ko nga sa panahon natin, the Marcos half century. Kasi yung sila Ninoy, sina Cory, hindi naman talaga yung kwento nila, nakasalig pa din doon sa paglaban nila kay Marcos eh. So, ibig sabihin, si Marcos talaga yung central figure na hanggang ngayon, kahit sina Duterte, kahit yung ibang mga politiko, they still refer to those times. At kahit yung mga kalaban ni Marcos, they still refer to him. Na parang siya pa rin ang kalaban. Na hindi natin masisisi kasi nga hindi nagkaroon ng mga closure ang mga pangyayari. O kumbaga yung hustisya hindi nakamit ng marami sa mga naging biktima. Pero yun na nga ang sinasabi ko, pagka tinignan mo, huwag tayong sa sentro lang doon. Kaya nga people power yan eh. Ang daming ibang personalidad, hindi lang yung Ramos, hindi lang yung Enrile, hindi lang silang lahat. Bagamat malaki yung papel nila, hindi natin tinatanggal yan. Yung mga maliliit na tao, yung mga manggagawa, yung mga magsasaka, yung mga ordinaryong tao na nagtungo doon at iba pang mga personalidad na bagamat malaki yung naiambag ay hindi na nakikilala ng mga kabataan ngayon, interesado rin makita yung kanilang papel sa mga pangyayaring yan. Ang dami pa, hindi pa natin napag-uusapan yung papel ng Amerika sa mga sa mga pangyayaring ito, no? Pero ang isang lumilitaw diyan, kailangan makita natin kung hindi kumilos ang mamamayang Pilipino nung panahon na yon, ay baka lumala pa yung sitwasyon. Yun na yung nakikita ng mga Amerikano noon na this will blow up. So, at pinakita natin na kahit na naging madugo yung mga panahon ng batas militar at diktadura sa maraming tao, kumbaga, ang ending pa rin, nakapakita natin sa mundo, pwedeng mapayapa ang maging demonstrasyon, pero hindi perfect na mapayapa yan. Kasi, di ba, nakikita nga sa mga footage ninyo, may mga nagkagulo din, naiilang bahagi ng panahon na yon. So, but generally, pinakita natin sa mundo at ginaya yan ng mundo na pwede palang ganoon ang isang revolusyon na pwedeng magpalit ng gobyerno. Siguro one last point, Prof. Xiao. Ang naging epekto nun, people power, empowerment of the people. Sa tingin ba ninyo ngayon, empowered na talaga ang mga Pilipino? Hindi buo. Kailangan makita natin na malaki na yung stride yung paghakbang na ginawa natin para ang tao ay ma-empower niya yung sarili niya. Kasi kapag sinabi mong people empowerment, hindi ka lang aasa sa gobyerno eh. Kailangan empower yung gobyerno kumilos para ang tao ay magawa niya ng mahusay ang kanyang buhay. At yung gumawa ng sariling direksyon sa kanyang buhay. Kasi yun ang sinasabi natin na sa panahon ng diktadura, pirming TV show na papanoorin mo kailangan, 'di ba? Galing pa sa sa gobyerno. Pero ibig ko sabihin, kailangan din nating makita dito na yung paggawa, yung people empowerment, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pang dapat gawin na naiparamdam sa tao kasi kahit yung decentralization ng gobyerno, pag may mga sunog na nangyari, may mga maliliit na problema, parang isinisisi pa rin sa presidente. Bakit hindi isisi sa lokal na pamahalaan? 'Di ba? May ganun pa rin tayong pagtingin na presidente ang lahat ng nagbibigay sa lahat ng biyaya. Na hindi naman dapat. So, yung ganong attitudes kailangan siguro mapalitan ng konti at siguro, yun nga, sana mabawasan yung greed ng maraming politiko kasi yung mga pera na yan, pwede yan mapunta sa mas maraming trabaho, mas maraming pagkakataon para sa mga tao to empower themselves. Pero don't get me wrong, malaki na po yung ating naihakbang. Pero marami pa kung kailangan gawin. Ayan. Naku, maraming salamat po sa panahon ngayong umaga at naistorbo namin kayo, Prof. Xiao. Naku, hindi po. Okay lang. Pero wala akong katapusan ng sa totoo lang. Ang pag-empower ng people, walang katapusan. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang trabaho natin. Ayan. Salamat po.
kulang yung maikling panahon para pagtalakayin itong baging ito ng ating kasaysayan. Anyway, maraming salamat po sa inyo, Prof. Xiao. Salamat. At ang atin pong nakapanayam ay si Professor Xiao Chua, isang historian, at naibahagi nga po niya ang kanyang pananaw ukol sa kasaysayan na pinagdaanan ng bansa 35 years ago sa 1986 People Power EDSA Revolution. Ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Totoo ang kasabihang may pera sa basura. Lalo na kung magagawa ang iba't ibang bagay mula sa mga recyclable material na inaakala ng iba na itatapon na. May ilang barangay sa bansa ang nagre-recycle ng basura at makikita ang iba't ibang bagay na gawa sa basura. Dekorasyon sa bahay. Sa mga proyektong ito, nagiging malinis ang kapaligiran bukod sa mayroon pang pagkakakitaan. Ito si Princess Velasco. Abangan niyo ako ngayong linggo sa Himig ng Lahi, alas 8 ng gabi, dito lang sa Net25. This 2021 ang babago sa inyong kapagkainan dahil may kantahan, kainan, at katatawanan! Roll into one! Ito ang It's Singing Time! Lunes hanggang Biyernes, Alas 8 ng gabi, only here at Net25! It's singing time! Kaugnay pa rin sa paggunita ng EDSA People Power Anniversary ngayong araw na ito, makakausap naman po natin si Professor Clarita Carlos, political analyst at nagtuturo po sa University of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Professor Carlos. Good morning, Weng. Opo. Una po, ay ano po ba ang nakikita ninyong relevance ng 1986 People Power Revolution? Siguro, unang-una, Weng, nalimutan ko na nga na ngayon yun, ano? So, may ibig sabihin na talagang wala na sa consciousness natin yun. Kasi yun supposedly, sinasabi ng mga taong revolusyon, pero hindi naman revolusyon. Wala naman talagang malaking pagbabago sa struktura natin, sa politika, sa ekonomiya. So, nagpaslan tayo ng tao. Pero siguro, kailangan natin yun para matapos na yung isang rehimen, yung kay Marcos, at palitan ng ni Cory Aquino at yung mga susunod pa. Pero over years, Professor, kasi ang isa po sa naging sentro noon ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, yung sinasabing talamak na korupsyon, bagsak na ekonomiya, pero ngayon, medyo nakikita pa din po natin yung ilan sa mga problema ng lipunan na yon. Hindi lang yun, Weng, kundi mas masahol pa. No? I'm sure na dinig mo na napakarami ng mga PDs ni Presidential Decrees ni Marcos ay sige pa rin sinusunod ngayon kasi talagang hindi siya talaga ang nag-design ng ating pinakamagandang strategic plan. Professor, if there's something po in the history na, halimbawa, meron kayong kapangyarihan na ayusin, baguhin, ano po yung nakita ninyo na dapat ayusin sa kasaysayan po natin? Well, siguro ngayon, dahil hindi naman natin maaayos na yung nagdaan, ngayon ay talagang palitan natin yung struktura natin, mag-shift tayo sa parliamentary system
para madali natin maalis ang mga ospisyal na corrupt, yung mga bobo at incompetent sa pamamagitan ng boto lamang sa parliament, no? Hindi ngayon na talagang dudugo yung ilong at tenga mo sa impeachment procedures. So kailangan talaga structural change na hindi nangyari after 1986. Yun po, kasi laging isa din po sa nagiging issue dun sa pagsasaayos ng struktura ng gobyerno. Nung bago po naupo si Pangulong Duterte, yun yung kanyang isa sa campaign promise na ayusin po yung ating sistema ng pamamahala. Hindi po na ipagpatuloy. Ngayon may mga proposal po for economic charter change. Pero ang isa po sa napapansin, tuwing magkakaroon po ng mga proposal to amend the Constitution or to change the system, papalapit na din po ang election. Yeah, pero kung talagang meron pa namang 400 plus days o konti na lang sa 400, marami pang araw, no? Kung gusto talaga nating mangyari, kasi parang siyam na ata yung drafts na nakita ko at kung gusto nilang sulungin, may susulong nila yon, no? Kung gusto lang nila, mukhang lahat ngayon ay nilalagnat na sa eleksyon. So, mukhang wala na. Number 105 na siguro yan sa agenda nila. Pero kailangan talagang baguhin yung struktura. Kung hindi, pareho na naman ang dati, di ba? Kung inaasahan natin na mag-iiba yung 2022, hindi. Kaya nakita mo ngayon, hindi yung political parties ang namimili. Bigla na lang may galing sa kawayan. Ayun, bubulusok sa isang national position na walang ka-experience. Yun talaga ang pinakalungkot sa ating struktura. Actually, nakakatakot nga din po yun, Prof. Unlike sa ibang bansa, very institutionalized po yung political party system na kung saan sila yung pumipili ng mga iluluklok sa mataas na pwesto ng gobyerno. Tama ka, Weng. Alam mo, kung siguro meron tayong pisara na pwede nating makita yung dibuho na to, makikita mo sa taas ang mga governors, di ba, mga leaders. Makikita mo sa baba tayo, the governed, yun. Sa gitna nun ang political parties. Kasi hindi naman tayo lahat na 110 million, kailangan magsabi sa liderato kung anong gusto natin. Ang magsasabi nun yung political parties. Kung yung political parties mo, watak-watak, no? Yung mga political party members, palit-palit sila kung saan sila nagpupunta, kung ano yung maganda sa kanila. Ano naman ang, kaya baliwala, broken ang political party system mo, and therefore makikita mo parang siyam na ata ngayon ang humahangad na maging Pangulo, di ba? Sa mahigit 100 taon na po ng pag-iral ng pamamahala sa Pilipinas, Prof, yung political maturity, matagal pa ba nating ma-achieve yung ganong bagay? Well, siguro kung gusto mong sumaya ka ng konti, i-compare natin sa iba na tulad sa Amerika na nag-civil war pa bago nila na-achieve yung kanilang demokrasya ngayon na marami pa ding mga pagkukulang, no? Tayo naman ako kasing edad ako ng Republika, no? 74 years of 1946. Pero hindi yun rason kung bakit patuloy tayo magiging mediocre, no? Dahil dapat mabilis na yung ating pag-aaral kung ano yung what works and what doesn't work, you know? Mahirap ba namang memorizein yun? Kitang-kita na natin sa ibang bansa na yung mga liderato na madaling ipaalisin sa vote of non-confidence sa isang parliamentary system ay talagang umaayos yung political party nila kasi alam nilang at any time ay pwede silang mawalan ng puwersa, di ba? Pero hindi na po namin kayo masyadong aabalahin. Baka meron pa po bang sabihin natin bahagi ng kasaysayan kaugnay ng EDSA People Power Revolution nang hindi pa po talaga naungkat or naibahagi sa mga kababayan natin? Marami pa, Weng, kasi hindi lang iisa yung kwento niyan. Maraming kwento. Kung tatanungin mo, siyempre may kwento din ako. Kaya hindi pwedeng kwento lang yan ni Enrile, hindi pwedeng kwento lang yan ni Almonte, ni Ramos, no? In fact, yung kwento ng mga iba dyan, hindi ba pinapasubalian ng mga Rams, sinasabi nila, parang teka, nag-imbento ka ata ng kwento. Kaya there are many stories of the EDSA event.
And sana wag na natin tawagin ng revolusyon kasi hindi talaga siya revolution. It's just an event in our political history. Prof, may mensahe po ba kayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig po sa atin ngayon? Yeah, siguro ang mensahe natin, 64 million po tayong qualified voters. Kami po mga matatanda, mga elderly, kami po ang pinakamasipag na magboto at sana ayusin nila ngayon dahil sa panahon ng hindi pa kami nababakunahan. At sana tayo, kahit sinabi kong nakakalat ang ating political party system, broken ang political party system natin, ay talagang mamili tayo ng palagay natin, liderato na may puso at damdamin sa marami sa atin mga kababayan, no? Kasi minsan naman kulang sila sa talino, pero nadadaan naman yan kung magagaling ang mga hihirangin nila na department heads nila, ang kanilang cabinet minister. So, yung team, yung mga makakasama po nila. Alam mo ba, Weng, yan si Ronald Reagan, di ba? Artista yan, ang daming mga bumabati ko sa kanya. Actually, pag binasa mo yung biography niya, madalas si Reagan kasi 70-something na siya nung president siya ng US for 8 years. Natutulog yan sa cabinet meetings. Pero tignan niyo yung mga cabinet members niya. Sobrang mga batikan talaga. So, miski natutulog yung presidente, okay lang. So, diba? Yung political patronage po, hindi siya kailangang maging, kahit na sabihin natin, hindi mo naman talaga kasama ng matagalan, pero alam mong mahusay na may magagawa sa gobyerno, pwedeng bigyan ng pagkakataon. Tama ka. Yan talaga yung pinakamagandang ginawa ni Marcos, yung search, no? Pero hindi rin naman ibig sabihin ng Weng, porke kaibigan kita, pero alam kong competent ka, hindi kita kukunin kasi kaibigan kita, kukunin kita. Dahil competent ka at knowledgeable ka, di ba? Ano naman talaga yun, hindi ba Weng talaga? Human nature being as it is. Uunahin mo yung kilala mo. Pero wag mo kukunin yung kilala mo na bobo at inept at hindi marunong. Depende sa kakayahan. Hindi dahil kilala mo lang o doormate mo or what. Diba? Ayan, maraming salamat po sa mga naibahagi ninyong impormasyon sa amin ngayong umaga. At nawa lagi po kayong maging gabay, Prof. Sige, good morning, Weng. Salamat din. Okay, ang atin pong nakapanayam ay si Professor Clarita Carlos, isang political analyst. Magkaibang pananaw po ang narinig natin kaugnay sa pagunita ng EDSA People Power Revolution. Nasa inyo po kung ano po ang inyong posisyon tungkol dyan. Magbabalik pa po tayo sa iba pang mga balita. Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinalaki. Kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri. Pagkatapos ay iyong kalapulsuhan. Gawin ito ng kahit 20 segundo. Pagkatapos ay banlawan ng tubig at patuyuin. Happy Peeps! Keep on watching Happy Time from Monday to Friday at 12 noon only here on Net25. Happy Time! Happy Time! Nagbabalik po ang Balita Lakayan. Sa iba pang mahahalagang balita, PNP PIDEA Board of Inquiry binuo para imbestigahan ang manoy misencounter sa pagitan ng mga pulis at PIDEA agent kagabi. Si Mar Gabriel sa report. Mar? Bumuo na ng Joint Board of Inquiry ang PIDEA at ang PNP para tutukan ang investigasyon sa umano'y misencounter na nangyari sa pagitan ng mga pulis at ang PIDEA agent sa bahagi ng Ever Gutesco sa Commonwealth bandang alas 6 ng hapon kahapon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Idelbrandi Yusana, inatasan na ni PNP Chief Police General Dibald Sinas ang CIDG para pangunahan ng investigasyon.
Layo nito na alamin ang tunay na nangyari at kung sino ang dapat na managot sa insidente. Itinalaga naman ni Sina si NCRPO Chief Police Major General Vic Danao bilang tagapagsalita at tagapagbigay ng update sa investigasyon. Sa harap nito, kapwa tiniyak ng PNP at ng PIDEA sa publiko na hindi makakaapekto ang insidente sa kanilang relasyon at koordinasyon laban sa iligal na droga. 2 ang namatay sa panig ng mga pulis at isa pa ang malubhang nasugatan. 3 naman ang nasugatan sa panig ng PIDEA, kabilang ang kasama nilang sibilyan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting time. Mar? Yes, Weng. Oo. Initially, ano ba talaga yung kwento? Paano nangyari yung shootout? Well, Weng, based dun sa inilabas na initial report ng QCPD Station 6, ay nagsagawa ng operasyon, ng legitimate operation itong DSOU ng QCPD, ang District Special Operation Unit. At hindi nila alam na mga PIDEA yung kanilang katransaksyon. At base sa report, unang pumutok itong mga tauhan ng PIDEA, kaya napilitan na rin gumanti ng putok itong mga pulis. Pero di ba pagka ganyang operation, may coordination yan with with agencies, especially PIDEA. pag drug by bust, PIDEA, Yes. with PIDEA. Yes, Weng. May pinakita ng papeles o coordination paper itong DSOU ng QCPD na nagsasabing may koordinasyon sila sa PIDEA NCR. At sa panig naman ng PIDEA, sinasabi rin nila na legitimate yung kanilang operation. At ang unit na nag-operate sa panig ng PIDEA ay ang mga taga-Special Enforcement Service nila. So medyo controversial yung pangyayaring yan dahil pareho silang mga naka-uniforme na nagkaroon pa ng mga casualty. Yes, Weng. Katunayan, ito ang kauna-unahan sa pagkakaalam ko na nangyaring misencounter sa pagitan ng PNP at PIDEA. Kaya nga, malaliman yung ginagawang investigasyon ngayon ng PNP at ng PIDEA dito sa insidente para mabigyan linaw kung ano nga ba talagang nangyari at bakit nauwi ito sa pagkasawi ng buhay ng kanilang mga kasamahan. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar. Si Mar Gabriel po ang ating defense reporter na tumututok dyan sa insidente ng barilan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa isang mall at yun nga, nakakalungkot, parehong mga law enforcers ang nagkaputukan po dyan. Samantala, tanggapan ni Senator Ralph Recto, may pinakamalaking nagastos noong 2019 batay sa report ng Commission on Audit. Si Mean Corvera sa detalye. Mean? Ang tagapang ni Senator Ralph Recto ang nanguna sa pinakamalaking gastos noong 2019. Batay ito sa inilabas na report ng Commission on Audit. Sa report ng COA, umaabot sa 113.48 million ang nagastos ng tanggapan ni Recto para sa operational expenses kasama na ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Lumagpas naman sa 100 million pesos ang nagastos ng mga tanggapan na Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sina Senator Grace Poe, Manny Pacquiao, at Senator Lila de Lima, Senator Shorin Gatchalian, at ang tanggapan ni Senate President Vicente Soto. Ang tanggapan ni Senator Christopher Bongo ang napagtala na may pinakamababang na gastos na umaabot sa 33.7 million pesos. Ayon sa tanggapan ni Okay, nawala po ang linya ni Mean Corvera. Babalikan natin kung may pagkakataon pa tayo. Mga bagay na dapat gawin bago magpabakuna kontra COVID-19, ililatag naman ng isang eksperto. Iba't ibang senaryo para sa pagbabakuna, pinag-aaralan na ng Department of Health. Si Madeline Villar Moratillo sa report. Mads? Yes, Weng, kasabay na inaasahang pagdating sa bansa ng COVID-19 vaccines, nagbigay ng ilang tips ng isang health expert kung ano nga ba ang mga dapat na gawing preparasyon ng isang individual bago ang pagpapabakuna. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, miyembro ng Vaccine Expert Panel ng DOH, bago ang pagpapabakuna, dapat tama ang oras ng tulog, walang lagnat at wala ring ubo. Pero isa sa importante anyang masiguro ng isang nagpapabakuna, siya ay dapat na psychologically ready. Paliwanag ni Solante, maaari kasi makaapekto ang takot sa bakuna sa mararamdaman pagkatapos mabakunahan ito.
Pagkatapos naman anya mabakunahan, kung lalagnatin na aring uminom ng paracetamol. Kung makakaramdam mo naman ng pananakit sa lugar na tinuro pa ng bakuna, huwag mag-alala dahil mawawala rin naman ito makalipas ng 48 oras. Kaugnay nito ang DOH o Department of Health naman, iba't ibang senaryo ng pinag-aaralan para sa pagbabakuna. Ilan dito ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ay kung ilang oras ang itatagal ng vaccination. Sa mga ospital, pinag-aaralan anya nila ang 24 oras na vaccination habang 8 oras na shift naman sa mga komunidad. Ayon kay Vergere, 7 araw sa loob ng 1 linggo ang target nila sa pagbabakuna. Para sa Eagle News, Madidem Villar Moratillo, we live in interesting times. Department of Justice bubuo ng panel na mag-iimbestiga sa reklamo ng NBI laban sa mga opisyal ng Bureau of Customs, PDEA at iba pa kaugnay sa pagkakapuslit sa bansa ng shabu shipment noong 2019. Si Moira Encina sa report. Moira? Magsasagawa ng preliminary investigation ng DOJ sa reklamo niya ng NBI laban sa mga opisyal sa tauhan ng Bureau of Customs at PDEA kaugnay sa pagkakalusot ng 1 bilyong pisong halaga ng illegal na droga noong 2019. Sinabi ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na bubuo siya ng panel of prosecutors na magkasagawa ng pagdinig sa reklamo. Aalamin sa pagdinig kung may probable cause para sampahan ng kaso sa korte ang mga taong sinasangkot sa issue. Pangunahin sa mga respondents sina Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Customs Deputy Commissioner Ranier Ramiro, PDEA Director General Wilkins Villanueva, at dating PDEA Head Aaron Aquino. Ipinagharap sila ng mga reklamong katiwalian at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards dahil sinasabing kabiguan na ma-detect ang shabu shipment. Sinampahan din ng ibang respondents ng paglabag naman sa Customs Modernization and Tariff Law at Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Ang shipment na may label na tapioca starch ay inabondo na sa pantalan noong 2019 at kalaunan ay isinabasta ng BOC sa Goldwyn Commercial Warehouse. Kinumpiska naman ng mga otoridad ang cargo mula sa warehouse ng Goldwyn sa Malabon City matapos na madiskubre na naglalaman ito ng shabu na nakatago sa 114 na bags ng aluminum pallets. Para sa Eagle News, Moira Encina, William Times. Nakapagtala ang Department of Health ng 1,557 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Dahil dito umakyat na sa 566,420 ang kabuong bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Pero sa bilang na ito, 30,970 lamang ang aktibong kaso. Mayroon namang 392 na naitalang bagong gumaling mula sa virus. Kaya maabot na sa 523,321 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa bansa mula sa COVID-19. May 22 naman na bagong nasawi dahil sa sakit. Sa ngayon, maabot na sa 12,129 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Seryosong ikinukonsidera ng Pilipinas na alisin ng limitasyon sa deployment ng mga healthcare workers sa Europa kapalit ng COVID-19 vaccines. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na hinihiling ng United Kingdom at Germany na alisin ang limitasyon sa deployment ng mga healthcare workers ng hanggang 5,000. Sinabi ni Director Alice Visperas ng International Labor Affairs Bureau o ILAB, 2 kondisyon ang ibinigay ni Secretary Bello para mangyari ang kanilang kahilingan. Kabilang dito ang hiling ng kalihim mula sa nasabing mga gobyerno na mabigyan ang Pilipinas, lalo na ang mga OFWs, ng bakuna laban sa COVID vaccine o COVID-19. Isa pa sa kondisyon ay ang pagrepaso at renewal ng UK sa 2002 at 2003 bilateral labor agreements. Abril noong nakaraang taon ng pagbawala ni Pangulong Duterte ang mga nurses, doktor at iba pang medical workers na lumabas ng bansa para tumulong sa kampanya ng gobyerno laban sa COVID-19. Inalis ang ban noong Nobyembre ng nakaraang taon din, ngunit pinahintulutan na hanggang 5,000 lamang bawat taon ang maaaring magtungo sa ibang bansa. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik.
lang na-realize bakit ginawa ng Net25 tong Tagisan ng Galing Dance Edition? To encourage you people to join. Very versatile itong grupo na to. Maraming kayang style na gawin. I don't know what else to say. Overwhelming performance. Shall I say almost perfect? Lahat kayo magagaling. Parang grand finals ngayong araw na ito. It's a very nice performance. Para akong nakikinig sa isang foreign singer na kumakanta ng Tagalog. Parang di ko yata kaya. Grabe, yung angas at yung puso, merong ka nun eh. Grabe no, sobrang solid ang episode na ihahain namin para sa inyo. And we guarantee na magiging classic to mga laban na paparating. Kaninong pangarap ang mananatiling buhay para sa 2 milyong piso? Let's find out dito sa biggest talent competition on Philippine TV and online. This is Tagisan ng Galing Part 2 Singing and Dance Edition. Kaugnay po doon sa issue natin with the UK and Germany vaccines na gustong hingin ng Pilipinas kapalit ng ating mga healthcare workers, ay we're trying to get in touch po with Labor Secretary Silvestre Bello. Kagabi ay pumayag po siya pero ngayong umaga po ay hindi po namin siya makontak. Kaya sa susunod na mga pagkakataon ay pipilitin pa din po namin para malinawan sa atin itong isyong ito. Sa iba pang mga balita ay pinagtanggol ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization o EUA na ibinigay sa bakuna ng Sinovac na may rekomendasyong hindi ito uubrang gamitin sa health workers. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na mahigpit ang ginagawa nilang pag-check sa mga detalye ng bakuna, lalo na kung kanino maaaring iturok ang isang bakuna. Ayon kay Domingo, kahit mataas ang efficacy rate ng bakuna tulad ng Pfizer, batid nilang hindi ito maaari sa mga mayroong allergy, taliwas sa Sinovac vaccine na ubra naman sa mga may allergies. Binigyang diin ni Domingo na kapag magbibigay sila ng EUA, inirekomenda rin nila ang mga klase ng taong dapat tumanggap o hindi ng nasabing mga bakuna. Ipinagtanggol naman ng Malacanang ang pagiging epektibo at ligtas ng Sinovac anti-COVID-19 vaccine matapos pagdudahan dahil sa sinasabi ng Food and Drug Administration o FDA na hindi ito advisable na gamitin para sa mga medical frontliners sapagkat umaabot lamang ito sa 50% efficacy batay sa clinical trial na ginawa sa bansang Brazil. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na magkakaroon lamang ng kalituhan sa efficacy ng Sinovac depende sa grupo ng mga tao na sumailalim sa clinical trial. Ayon kay Roque, batay sa record ng clinical trial ng Sinovac, 50% ang efficacy result sa Brazil kung saan ginamit sa mga medical frontliners, 91% ang efficacy result nang gamitin naman ito sa mga ordinaryong mamamayan sa Turkey at Indonesia. Iniyag ni Roque, dapat paniwalaan ang opinyon ng World Health Organization na WHO na ang gamot o bakuna ng mayroong naitalang 50% efficacy rate ay mabisa at ligtas ng gamitin. Binigyang diin pa ni Roque para makumbinsi ang publiko na mabisa at ligtas ang Sinovac anti-COVID-19 vaccine na donasyon ng China, ay magpapabakuna siya kasama sina Health Secretary Francisco Duque, Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez at Defense Secretary Delfin Lorenzana. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Helen Yang, ang General Manager ng Sinovac Biotech na nakabase sa Hong Kong sa pamamagitan ng virtual press briefing na walang problema sa kanilang bakuna na ginagamit sa 11 bansa tulad ng Brazil, Turkey, Mexico, Colombia, Indonesia at Thailand.
Ayon kay Yang, inaapura na ng kanyang tanggapan ang shipment ng 600,000 doses ng Sinovac anti-COVID-19 vaccine na donasyon ng China sa Pilipinas matapos matanggap ang emergency use authorization na inisyu ng FDA. Nilinaw ng Food and Drug Administration na hindi nila ipinagbabawal sa healthcare workers ang COVID-19 vaccine na Sinovac. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, kung maunang dumating ang mga bakuna ng Sinovac at nais ng isang healthcare worker na mabakunahan ito ay hindi naman nila ito pagbabawalan. Paliwanag naman ni Dr. Ron Jean Solante, miyembro ng Vaccine Expert Panel ng DOH, basta umabot sa 50% ang efficacy rate ng isang bakuna, ibig sabihin ay epektibo ito. Ayon sa FDA, bawat bakuna ay pinag-aaralan nilang mabuti para malaman kung kanino ito mas magandang gamitin o hindi pwede. Sa mga COVID-19 vaccine na binigyan na ng emergency use authorization ng FDA, ang Pfizer, BioNTech at AstraZeneca pa lamang, ayon kay Domingo, ang pwede sa mga matatanda. Nilinaw ng Food and Drug Administration na wala pang aplikasyon para sa EUA ang Sinopharm ng China. Paliwanag ni FDA Director General Eric Domingo, lahat ng nag-a-apply ay tinatanggap ng ahensya, kabilang na ang pagsulat ng Chinese government. Kay IATF Chief Implementer Carlito Galvez ay di raw nila pinigilan. Sinabi rin ni Domingo na kasama rin sa iimbestigahan nila ang pahayag ng kolumnista at Special Envoy to China na si Montulfo na nabakunahan na rin ito ng COVID-19 vaccine ng Sinopharm. Paglabag daw ito sa ipinaiiral na health protocols dahil ang pagpabakuna ay hindi dumaan sa tamang proseso. Tiniyak rin ng FDA na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga pekeng COVID-19 vaccines sa bansa. At yan ang balitalakayan ng Teleradyong handog sa inyo. Ikaw ba ay nababagot? Naiinis o nalulungkot? It's time to smile. Meron ng sagot. Kantahan at kainan, wikang lubot. It's singing time. Mapupusok ka sa entertainment. It's singing time. Mapapasing ka sa excitement. Time to eat, time to sing. It's singing time. It's a lot of fun. Sing along na para malibang. Pakinggan ang mga kanta. Titikman na ang saya. Enjoy the show. Sing it! Tara na! Sa entertainment, it's singing time. Mapapasing ka sa excitement. Time to eat, time to sing. It's singing time. It's singing time. It's singing time. It's singing time. Time to eat, time to sing. It's singing time. It's time to sing! It's time to eat! Hindi nga, it's time to sing na nga. Hindi, it's time to eat! Kantahan nga ito kantahan to. Kainan to. O sige, ganito na lang. Para magkasundo tayo, it's singing time! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Factual. We have to defeat the virus everywhere. Timely information.
balanced, not only in the country, but also abroad. I'm certain of one thing. Interviews that people need to know. Watch Agila Pilipinas! A 1-hour newscast of reports coming from regional hubs in Luzon, Visayas, and Mindanao. Know the important updates in Asia in ASEAN in Focus. Track the latest stories in the provinces in Agila Probinsya. Sa mga taga-Iloilo at Antique. Tune into Mata ng Agila, the evening